Ilang araw na lamang po, sasalubungin natin ang bagong taon. Nais ko po munang kunin ang pagkakataon na to na upang ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating mga kinatawan ng bayan. Salamat sa inyo pong sipag, talino at kakayahang makinig kahit sa gitna ng hindi pagkakasundo. Sa ating mga kawani ng Kamara, kayo ang tahimik na haligi ng institusyong ito. Sa likod ng bawat session, bawat panukala at bawat desisyon, naroon ang inyong tiyaga, profesionalismo at malasakit. Maraming salamat po. At sa ating mga mahal na kababayan, batid ko pong patuloy tayong naghahanap ng pananagutan. Nasa gitna tayo ng yugto ng ating kasaysayan kung kailan matindi ang pagkadismaya. Salamat po sa inyo pong patuloy na pasensya at pagbibigay ng pagkakataong makuha muli ang inyong tiwala. Gagawin namin po ang lahat para hindi po kayo biguin. As your speaker, I always said that the trust in government is built not by words alone, but by actions. Kaya't nais ko rin pong ibahagi ang isang mahalagang hakbang na ating tatalakayin para sa reforms at modernization ng Kongreso. Bilang bahagi ng ating pangako at bukas na makabagong pamamahala, sisimulan ng Kamara ngayong 2026 sa tulong po ng Department of Information and Communications Technology, ang mga hakbang tungo sa isang paperless Congress at ang paggamit ng blockchain technology upang matiyak ang integridad, seguridad at transparency ng ating proseso. At kasama dito ang pagbuo ng susunod na national budget. Once this transition is completed, we will be the first legislative body in Asia to adopt this technology. Ginagawa natin ito dahil naniniwala tayo na ang transparency hindi lamang isang hadikain o slogan. Dapat po ito ay isinasagawa at sinasabuhay. Gaya ng aking sinabi noon, ako'y inyong pagkatiwalaan bilang speaker. Patuloy nating gagawin ang lahat ng makakaya upang gawin na mas bukas, mas malinaw at mas mapagkakatiwalaan ang Kongreso. As we enter a new year, may this be our shared commitment. Let us be the sources of unity, not division. Let us speak with clarity, not confusion. Let us choose to heal, not to wound. Hindi man tayo laging magkakasundo, naway mananatili tayong magalang, makatao, at may malasakit. Ang pagkakaiba ng pananaw ay hindi dapat maging dahilan ng pagkakahati-hati, kundi pagkakataon upang makinig at umunawa. While reflecting back on 2025 and preparing for 2026, let us hold firmly to the promise of the Lord. Those who hope in the Lord will renew their strength. Ito ang lakas na kailangan ng ating bansa ngayon. Lakas na nagmumula sa pag-asa, sa pananampalataya, at sa paniniwalang may magandang bukas ang Pilipinas. Gagamitin natin ang ating lakas para magkaisa at magtulungan. Pangungunahan ng mga lingkod bayan na may tapang, may malasakit at may pagmamahal. As we welcome the year 2026, may it bring us renewed hope and deeper faith. May it give us the courage to do what is right and the kindness to do it with love. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ating mga gawain at patuloy niyang gabayan ang ating Kongreso at Bayan. Maligayang bagong taon sa ating lahat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino.